Hi everyone, if you are a mommy, mama, nanay, ati, kuya, lulu, lula, uncle, auntie, kung meron kang bata or anak, pamangkin na ang edad is 0 to 12 years old, makinig ka sa video na ito. This is for you. Please listen kay magbibigay ako ng review, opinion sa video ni Shamsi TV at saka ni Miss Rachel TV. Okay, to give you a context, ang channel ni Miss Rachel TV is giving a tutorial, educational purposes sa mga kabataan sa edad 0 hanggang 12 years old. Bata ito. So, ang mga bata na makakita kay Miss Rachel, masaya, excited, kasi si Miss Rachel, ang mukha niya, very pleasant, and then masaya, ang ganda, ang gaan, para siyang yung tinatawag na may function para sa mga bata, makapagbibigay ng ngiti, happiness. So, kung alam niyo ba yung sabi yung sa introduction niya, hi! Hindi ko alam kung tama ba. Hi! Hello! Yung ganyan na kanang ko, yung ganyan na introduction ni Miss Rachel. Ano siya, viral siyang video kasi marami mga kabataan na mga babies pa na parang natutulog. Tapos pag piniplay yung video ni Miss Rachel, parang nagbibigay ng saya sa mga bata dahil sa napaka-pleasant na mukha ni Miss Rachel at saka maganda siya pakinggan. Imagine, hi! Hello! So, yung mukha pa niya ang ganda. So, here it comes ni Shamsi TV. Si Shamsi TV, isa siyang Filipino comedian. Isa gay. Marami siyang, nag-viral yung video niya. Look at his channel. Bago parang 22 pa lang yung ang subscribers niya. Yung last, ngayon is Wednesday. Nakita ko ito mga Friday. So, July 27 ngayon. So, kailan ba yun ka muna ang magkuan? So, nakita ko siya at nag-viral siya sa TikTok. And then, ito yung concern ko sa viral na yan. Kasi, may mga nanay kasi na intentionally na ipakita yung video ni Shamsi TV, which is the comedian, yung Filipino comedian, intentionally na ipakita talaga yung video ni Shamsi kasi gusto nila makita yung tawag nito reaction ng kanilang mga bata at saka maraming nagvo-viral ng dahil sa mga video clips. So nakikita ko doon na maraming mga Filipino, mga Filipino sa sobrang proud kay Shamsi TV. Kasi nga, nag-viral, imagine, isang Pinoy, ang kanyang video napunta sa mga Latina, sa Mexico siguro to, sa ibang bansa, all around the globe na, si Shamsi TV. So actually, I get the point, the humor is there, but you know what, this is my concern. As a teacher, this is my reaction on that TV. So, parents kasi, so ito yun ang concern ko dyan sa video na yan. There is a philosophy named John Locke, which his philosophy is all about the tabula rasa. When we say tabula rasa, it is from the Latin word blank slate, referring to the philosophical concept the human mind is born without built-in mental content or innate ideas. So instead, all the knowledge, the character are believed to be developed through sensory experiences. So of course, for example, kung gusto nang kumain ng bata na matamis, malasahan yung matamis. Kung gusto niya matutong magbike, so magbabike, practice siya ng bike. So another is the developed through sensory experiences, education. So ito nga ang mga bata is papuntahin niyo sa school para matuto sila kasi ang mga teachers, they are capable of transferring the learning, the actual. Okay. So and environmental influences. So when we say environmental influences, it's from sa kanyang paligid, okay, sa kanyang environment. It's just that individuals, the theory heavily associated with the philosopher John Locke suggests that individuals are shaped by their nurture and learning rather than predetermined by genetics or biology. So here is the exciting part. So
Sabi ni kanaang John Locke, ito yung philosopher, ang mind ng isang 0 to 12 years old is para siyang blank sheet of paper. Para siya nito, di ba? Wala siyang mga sulat diyan. Kasi blank nga eh. Blank nga. So, wala siyang mga sulat. So, imagine blanko siya. And then, the influencers, the first influencer of the kids, imagine wala pa siyang edad. 0, 1 month, 2 months, 3 months, hanggang mag 1 year old, 2 years old, hanggang mag 12 years old ang bata. Wala siyang alam. So ngayon, the major influencer is the major influencer to the kids is the parents. Of course, the parents, the father, the mother, their ate, kuya, uncle, sino yung kasama niya every day. Imagine ha, 0 to 12 years old. Kung ano yung i-feed up mo sa bata ay siya yung okay, ganun. Yung bang ang galing na mga bata na mag-imitate sa mga ginagawa ng mga malalaki. For example, doon sa go back sa video ni Miss Rachel, ang ganda. Actually, I highly recommend sa video ni Miss Rachel. Isa siyang American man siguro na siya nga kuan. I don't know, hindi kay ko kanaang I'm not sure. Si Miss Rachel parang is American nga naa siya TV nga tutorial. So it's a virtual tutorial. So sa iyaha kasi nga video, mayroon yung mga kuan doon, mga tutorial doon. Okay. What is this? Glass. Okay, what is this? Cell phone. So, guna ba? Guna na iyaha mga so the way katubi itong nag-pandemic. So, guna na usually na ako'y video. Actually, my first 30 videos sa aking YouTube is all about the tutorial. Okay, mga tutorial yun. Kasi pandemic yun, may taas pa kong time na magpa-edit ng video, magawa ng video. So, yun. So, I highly recommend yun sa channel ni tawag nito ni Miss Rachel TV. So here it comes, the twist. Amiton ang twist, ang channel ni Shamsi TV. So sinabi ko na sa inyo kanina, isa siyang comedian, Filipino, at nakakaaliw. For me, nakakaaliw naman siya. I get the point sa humor. Nakakaaliw siya. Pero, dili na ko siya i-recommend sa mga bata. Why? It is because, ang iyaha pa lang introduction, ikis na gyud siya sa ako, guys. As a teacher, ikis na gyud siya sa ako, kay as a parent, hindi ako nagsasalita ng bad words. Introduction pa lang doon, bush, see? Para siyang, kuan ba? Para siyang bad words ba? Hindi siya parang bad words, bad word talaga siya. So, hindi siya recommended sa mga bata. Bakit? Kasi, yan nga na nakukuha natin ang idea sa ang idea ni Dr. Jose Rizal. Yung idea ni Dr. Jose Rizal na ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan. 'Di ba? Napaka-popular yan na kasabihan. Very popular na kasabihan na ang mga kabataan is ang pag-asa ng bayan. So, here it comes na doon kasi sa video, kindly check sa video ni Shamsi TV sa mga parents, ha. Hindi ko i-comment sa mga kabataan. Kindly check. Ang video kasi ni kanaang kuan ni Shamsi TV na sikat siya, circulating around the social media. May video doon na nagkuha siya ng baso, tapos ang baso nilalagyan ng beer, tapos shot kuno paglaki mo, you shot. Kung sa kuan pa shot puno. Well, kung mga dagko ang mga tao ang magtanaw, it's okay siguro, no? Pero naamang ko nakita nga tigulang. Nakita nga tigulang siya, ha, tigulang. Nalingaw siya, pero at the end bingon siya nabuang man na siya, oy. Oo, okay, meron din ako nakita na video doon sa TikTok na unsay tawag ani lula, tapos nagpakita yung ate siguro to, nagpakita ang video sa bunso siguro to nila sa video. Kung gusto talaga nila makita ang reaction from Miss Rachel TV, gi-switch nila sa Shamsi TV. So, hati ang reaction ng mga kabataan. May mga reaction doon sa mga bata na umiiyak kasi hello. Kasi yung introduction na hello, ho. Yung bang malaki ang boses, which is ang mga bata is soft, pabaya na ang mga heart sa mga bata.
May months pa nga bata doon na para siyang confused na hindi gani siya mo agree, na hindi siya umagree sa video ni kanaang ni tawag nito ni Shamsi TV. So my point here is that please be careful mga parents. Be careful kung ano yung pinapakita ninyo sa inyong mga bata, sa inyong mga anak, sa inyong mga bunso, sa inyong mga kapatid. Kasi kung ano yung pinapakita niyo, madali na ma-imitate eh. So my point is kanaang I will not recommend na ipakita ninyo ang video ni Shamsi TV. It is because very harsh. Harsh ang wala kang matututunan doon sa mga bata. Wala kang matututunan doon sa video ni Shamsi TV. Bakit? Kasi kung lang doon, mga pulos mga comedy, pulos mga bad things. Kaya imagine, sa pag-introduction pa lang niya, moving ang iyahang head, pag bush, so, murag inyohan ang gitagaag chance ba nga ang inyohang baby kay magkuan na siya, mag-adapt na siya, mag-say og bad words. Mao na akong problema karon mga palangga. Mao na akong problema karon sa akong mga kabataan. Grade 6 yung mga kabataan ko. Grabe yung mga bad words na hindi mo siya ma-stop in just one nga kana ang saway. Grabe ang bad words. Ay, naku po, grabe. Mababae man or malalaki, grabe ang bad words. So, careful sa pagpakita ng mga videos. Yan kasi ang sinasabi ko palagi sa group chat ng aking mga parents na kung ang inyong mga anak ay binibigyan nyo ng gadget ng edad 0 to 12, yung edad nila ngayon is mga 12 years old man usually ang akong mga kabataan. 12, 11, 13, may 15 isa. So, hindi naman sila lahat may mga cellphone. Pero kung halimbawa pagamito ninyo sila, they allow you to use the cellphone. There should be a proper guidance na, oy, ano man yung kinikita mo. Kasi yung mga bata kasi, kapag may nakita sila na maku-curious sila, they want more. Na magkuan sila, ang mag-search sila. Of course, marunong na silang magsugad, marunong na silang mag-up and down, scroll up and down sa Facebook, marunong na silang manipulate sa kanilang mga cellphone. So, they want more. They wanted more and more and more. So, yun lang ho. Gusto kong maiparating sa video na ito na sana ay kung ano yung mga, kung may mga kabataan man kayo na pinagpa-cellphone ninyo from 0 to 12 years old, there must be a proper education, proper guidance. There must be a proper guidance. Nandyan talaga kayo, nakita dyan niyo kung unsay ilahang kita na, di manggod kay ang scenario manggod karon, nagkaon mo din nagkaon mo din sa table, tapos ang table nagkaon na diha nga tanan nga members sa family ga cellphone, and I am guilty of that. I was once like that also. And then nakita ko, na-realize ako, hindi maganda. Ini-stop ko, kaon anay. So, tayong lahat, guilty tayo dyan. Please lang, wag ninyong ipakita ang kuan sa mga bata, ang channel ni Shamsi TV kasi hindi siya maganda para sa ako. I highly recommend noon nga ipakita ang mga videos ni Miss Rachel o yung mga tutorial videos. Kaya kung halimbawa, kung inaalaw ninyo na ang inyong mga bata ay magkita ng kung ano-ano lang na walang proper parental guidance, ay naku po, malaking problema yan. Opo. Dahil kaya nga tayo mga parents, we have a big role sa atong mga anak eh. May kung ano ho yo ang kahihinatnan ng mga kabataan. You cannot blame their neighbors. You cannot blame your neighbors. Opo, hindi natin mabiblame yung amyaw, yung mga kapitbahay, hindi natin sila mabiblame. Bakit i-blame? Na from 0 to 12 years old, andyan man sila sa bahay, andyan man sila sa inyo. Bakit mo sila mabiblame? Siguro, kung inaalaw nyo mga pitbahay, siguro 1 lang oras, 2 oras. Diba? Lahat ng panahon andyan sa inyo. So, mga kag-anak, mga parents, mga mami, mga tatay, mga nanay, kung ano man yung mga manifestation na mga values,
mga characters na nakikita sa inyong mga apo, sa inyong mga anak, dahil yan sa inyo. Pila lang ka percent ang sa mga peers? Pila lang ka percent? Ang malaking impluwensya ay tayo. I'll give you an example. Halimbawa, may isang pamilya. Yung 0 edad na bata hanggang nag 12 years old siya, ang nakikita niya laging nagpe-pray habang before mukaon, bago matulog, nagpe-pray. So, chances are, ang bata, prayerful. Masayahin, maganda ang kanaang perspective sa buhay. And then, meron tayong isang family na laging nag-aaway, laging nagsisay ng bad words, at laging mga bastos. Chances are, ang mga bata po, ganyan din. Kung ano yung bunga, kung ano yung puno, yun din ang bunga. Diba? Hindi ka mag-expect yung puno ng mangga ay mamunga ng apple. Hindi ka mag-expect. Nakuha ninyo ang akong kanaang point. So, dapat, mga kag-anak, don't blame the characters of your children sa mga teachers. It is because ang mga teachers, wala sila nag-focus sa pag-indulge ng mga characters. Well, part of it, pero pila lang. Kaya amog yung gina-inculcate sa mga bata is the academic. Pero ang whole good nga influence sa good manners and right conduct sa mga kabataan is from home. Okay? You cannot blame the teachers. You cannot tell nga, ma'am, please i-strengthen, i-implement ang kuan nga dili mag bad words, dili magbully, dili ano pa ito ng mga daghang issue sa kinabuhi sa mga kabataan. Imagine for about ang akong mga bata is 25. How much more yung mga teachers nga naghandle og 30 kabata, 40 kabata. Do you think nga ang kanaang values nga sasabihin ng teacher ma-inculcate pag maayo nga kanaang nagsige naman nagsaway ang mga teachers, nagsige na, oy, hilom, quiet. You know what? Based on my experience, the teachers, we don't have really a holding power. Wala na may holding power karon sa mga kanaang sa mga kabataan. It is because we are so careful. Nga pagsagitan nimo din ha, nga anong kuan kay bangin kanaang kay baka, iba yung sumat, yung gesture, yung mga kabataan, kaya hindi na natin masasabi na ang mga bata ngayon is hindi na magsisinungaling. No. May mga bata talaga nga sinungaling. Opo. So, don't blame to your teachers. Don't blame sa mga teachers, sa inyong mga anak na, oy, bakit ganyan ma'am, bakit ganyan? Kanang ilahang bad behaviors, how to control for 25 ng mga kabataan. Okay? So, that is my point of view. So, please, parents, ate, kuya, be a good role model sa inyong mga anak. Sa inyong mga kapatid, sa inyong mga apo, be a good role model. Because, diba, mayroon tayong napaka-popular na saying na, ano tawag dyan? Good education start at home. You know what, meron akong ibibigay na puntos sa mga parents na kagaya ko na i-apply ninyo ang pagdidisiplina ng inyong mga anak, mga apo, mga kapatid sa kung ano yung naaayon sa Biblia. Babasahin nyo lang ang mga proverbs sa Bible, proverbio or panultihon. Andyan ang mga kuan sa mga parents, andyan yung mga tutorial which is came from God nga kanaang amo iton ang dapat natin gawin. Kay if ever nga dili na nimo mapanton ang imong anak, dili ka mag-feed up. Okay? Iton kani siya nga kuan, kani siya nga blank sheet, mag-feed up ka diri og mag-feed up ka diri og GMRC. Mag-feed up ka diri og good education. Mag-feed up ka diri og good, mag-feed up, imuha na siyang fill-inan ang mga utak ng mga kabataan ng good manners and right conduct.
ng good education. Kung inyo na siyang fill-inan ang inyong mga anak, imagine from 0 to 12 years old, makinig, marunong silang makinig. Grabe ang perfect nilang mag-imitate. Halimbawa, ganito na lang, pinaka-best example natin. Every morning, before kayo lalabas, ano muna kayo, mag-kiss, biso-biso. Magbiso-biso muna kayo sa inyong mga cheeks. And then, after, sa pag-uwi, i-apply pa rin ang gatong magmano po. Okay. Halimbawa, yan ay nakikita ng mga bata sa kanilang mga kuya, ate. So, chances are, ganyan din ay ilang gagawin because they are a good imitator. Okay? Pero kung yung ang mga anak ninyo ay lagi na lang kayo nag-aaway, lagi nagsisinungaling, ang dami kong gustong i-share pero mga 6:30 na po. So, comment lang kayo kung gusto nyo ng part 2 na video. Kung ayaw nyo, okay lang. Kung gusto nyo mag-comment dyan sa comment section, okay lang din. At yun lang, medyo mataas na yung video natin. And I hope you learned something from this video. And if you learned something from this video, you can share this video para may mga parents din tayong maa-aware. Thank you so much. Bye-bye. God bless.